totoo lang, kung ang magtuturo katulad ng isang Kiko Barsangka, na inspirasyon ng kabataan ngayon, makakapaghubog pa tayo ng talagang mga leader na maging kapakinabang sa atin pong bansa. Huwag tayo maghubog ng leader na anyong tao habang tumatagal nag-aanyong buhaya. Diba? So, Kara, Yes. tanong ko lang, bakit ngayong 2026 talagang ngayong 2026, kailangan maumpisa natin yan sa lalong madaling panahon? Kasi nagmamadali tayo. Nakakahiya na sa taong bayan na karamihan ng mga kandidatong nananalo, sikat lang sila o kaya may connection sila or kaya nandaya sila. So ang gusto talaga natin is that yung PDP can be so proud to really field some candidates na talagang capable of governing at whatever level na tinatakbuhan nila, at whatever function, whether executive or legislative. And ang PDP Academy will also take some time bago ito. In fact, dun sa ginawa kong implementation niya and transformation, it will take about 10 years to 15 years before we can see full transformation where the party is mature enough to actually influence even governance. Because we have already placed a lot of people in certain critical positions, no? So, yung ganon. And besides that, maraming layers pa. For example, hindi naman tayo magsisimula agad ng mga kandidato natin kahit di natin kilala na biglang pupunta sila doon sa legislative na, for example, na track. So may mga different tracks po tayo. Magsisimula yan, di ba? May mga members tayo and they can attend through the membership seminar. But after that, we also want to build some cadre na may commitment talaga. Sila din yung mga re-recruit ng mga tao, pero naiintindihan nila ang pinasok nila. So yung cadre system natin or cadre formation program natin, these are for members and emerging leaders. Kasi mahirap naman maging kandidato ka, di mo naiintindihan yung PDP at ang programa ng PDP at ano yung prinsipyo ng PDP. So may dalawang bagay po yon, a formational cadre and advanced cadre program. Your foundational, that's for everybody, but after that, you can also do an advanced cadre program for prospective cadres, mentors, formation leaders. Tapos cadre ka na, then pwede ka nang maging, internal officer within the party. So meron tayong vital leadership program for that, for current and prospective na mga party officers. So hindi natin makikita muna ito, but in the future, magbi-build up siya. And then pag nandun ka na, you have served the party, hindi lang basta branding ng party ang dinadala mo, tuturuan ka na ngayon ng mga leadership through legislative leadership track or governance or executive leadership track. At lahat po yun, ang pinasok natin, yung isa sa pinaglalaban din ng PDP, which is federalism. So, pinasok natin yon. That is, tinahi natin within that yung federal readiness na capstone. Para pag sinabi natin gusto natin ma-move forward towards federalism, alam natin kung sino mga kandidato at ang mga politiko that are already equipped, no, para mag-transition smoothly towards federalism because we give them strategies on how to transition from our form of government right now towards federalism wherever they are at anong position. And then, pinasok din natin dyan yung apprenticeship, mentoring, and then party in office continuing formation. So, malaki ang trabaho na gagawin, but we are forming it right now and exciting that there are a lot of people now volunteering. We have, di ba, may mga taga-CHED and others that are volunteering, experts volunteering as well, even minds from abroad nung nalaman nila ito because we're starting to, tell them about it, nag-volunteer na rin sila na gusto na lang maging part ng PDP Leadership Academy, even if we don't talk about the money because simply gusto nilang magkaroon ng pagbabago ang Pilipinas. Ang galing. Ang galing. Tugtungan ko lang kaso, pasensya na baka mawala tayo dyan eh. Actually, baka mamaya, akala nyo ngayon pa lang 2026 yan. In fact, pagkatapos ng eleksyon noon, dumating si Karab sa buhay namin. And we thank God dahil nandito siya. Tapos, nahubog na niya yan. Actually, tapos na yan. Parang Tapos na. masteral na nga yan. Pwede yung pang PhD ba yan? Opo, it's a 200,000 word na document that I produced for PDP Leadership Academy. Libre po yun, pagmamahal para sa bayan. Yan, grabe. Yan ang talagang tama. At saka alam ninyo, kasi hilaw na hilaw eh, kung parang sasabihin mo, you will start next year or last month ng year na to, hilaw yan. So, nakalatag na yan
Di ba? Kumbaga sa pagkain, instant yan. Mainit na tubig lang, kakainin mo na lang. Ayaw mo pa? So, papunta tayo sa taong 2028. Kapeni, meron lang akong tungkol doon sa Sige po. ni Sige po. Karob, no? Sige Kasi po. para sa kaalaman ng ating mga kababayan, PDP Laban has always espoused for strong political party system in the Philippines, no? And kasama ito, in fact, nasa constitution na ito ng PDP Laban since its inception, ang pagkakaroon ng party institute. So, nag-transition Under tayo, no, from having a party institute. In 2016, we created the Federalism Institute. Ngayon, mas pinalawak pa natin. It's going to be a leadership institute na hindi na lamang yung federalism lang yung inaaral, but all the other aspects ay hinuhubog natin ang ating mga kababayan. And this is geared towards actually systems change, no? Kasi kapag mananatili tayo sa 1987 Constitution na meron tayo ngayon, marami itong pagkukulang kasi nga minadala ito na Constitution, ano? And part of that preparation, kasi nga hindi natapos ni Tatay Digong yung yung pagpasa kasi natapos yung draft na ibinigay nga kay sa next administration, kaso nag-PI sila. At syempre gusto nating ipa-aware na rin ang ating mga kababayan kapag merong nagpapirma po sa inyo diyan ng mga Unlad Pinas na mga forms na sinasabay nila ng administrasyon ngayon dito sa Serbisyo Fair, bagong Pilipinas Serbisyo Fair. Dapat maging mapanuri kayo dito sa mga pinapapirmahan sa inyo, ha, kasi yung Unlad Pinas ang nakalagay dyan, bagong konstitusyon para sa baka ito ay ginagamit nila kung Kiko, no, para magpapirma kasi meron silang plan na no election o magkakaroon ng CONAS. Ang dami nilang so be aware of this movement na ginagawa nila kasi isinasabay nila ito sa pamimigay ng ayuda. Nagpapapirma ang administrasyon ng mga forms which is towards constitutional change. Baka PI ulit itong style na ito at dahil nagpirma ka doon, pwede nilang gawan ng naratibo na miyembro ka na at nag-a-agree ka na babaguhin ang konstitusyon at hindi mo alam kung ano yung motibo doon, di ba? So, Kasa, ano yung PI? People's Initiative na putang ina, sabi ni Tatay Digong. Oo, kasi yung logo ng Unlad Pilipinas may nakalagay sa palibot na bagong konstitusyon, parang something. So, Paano maging bagong konstitusyon? Kasi di ba, baka yung tamlilin lang na naman ito. Yung nakita mong Unlad, baka naman may D doon, DI. Ha? DI. Ano? Hindi Unlad. Di Unlad. Di Unlad Pinas. Pero, yun lang po, ha, kasi baka nililin lang tayo sa mga forms na pinapapirmahan na sinasabay sa pagbibigay ng ayuda. So, maging mapagmatsyag. Yes. Dahil, sabi ko nga sa inyo, naloko ka ng isang beses, okay lang. Niloko ka pangalawang beses, tao ka lang. Pangatlo, mag-suicide ka na. Nakakapagtaka no? Sinasabay sa sinasabay sa sa pamimigay ng ayuda. So, Ayuda. it's very fishy. Mahilig talaga sila mag-fishy-fishing, no? Gusto nila malakasan. Parang fish Anyway, no, ang ganda nito dahil papunta na tayo sa 2028. Matagal na yan, nakabalasa, nakalatag na. Kakainin na lang natin.